So, magandang araw mga kajak. Ito, gusto ko lang i-share yung mga experience natin para sa ganun makatulong din sa mga car owner na masasakyan. Ito ay Isuzu Crosswind naman, no? So, ang nangyari, tumawag yun sa atin, isang kaibigan natin na sabi niya, huminto daw sila, nag-stall yung sasakyan, huminto, pumugak-pugak, at saka sobrang lakas ng usok. No, biglang lakas ng usok. Kaya, siyempre, pagdating ko doon, o pagkakausap ko siya, tanongin ko muna kung ano nangyari. No, may issue ba na nag-overheat, kung ano ba nangyari, anong ginawa. Sabi, wala naman, biglaan na lang. So, ang ginawa ko, sinundo ako dito sa shop. Tapos pinunta ko sa bahay. Pagka-andar, no, pagka-start ng sasakyan, hindi ko na na-video. Pero pag in-explain ko na lang, pagka-start ng sasakyan, ako, grabe, ang lagatak, no? Tak, gumagano, malagatak yung makina. Tapos papalag-palag. Tapos ang lakas ng usok. Grabe, ang lakas ng usok talaga. So, sabi sa akin, ito sabi sa akin, nag-top overhaul na sila. So, nag-top overhaul na sila, nagpalit sila ng cylinder head gasket, valve settings, kung ano-ano. So, pagka-start nila, ganun pa rin, walang pinagbago. Nakpo, ganun at ganun. So, yun ang masaklap, no? Nakapag-top overhaul, wala pa rin nagbago. So, pinasyalan ko doon, pinuntahan ko, and then, nung chinik ko nga, pinandar ko, ganun nga nangyari. And then, nagtanong ako, sabi ko, nagpalit na ba kayo ng fuel filter? Ay, wala akong ginagalaw dyan. Kaya may suspetsya na agad ako. Hindi kayo nagpapalit kahit kailan nung binili yung sasakyan, hindi daw. Matagal na nila sasakyan, never pa sila nagpalit ng fuel filter. Yung fuel filter ay napakahalaga, no? So, sabi ko, buksan ko yung fuel filter. Upon checking, makikita nyo sa video. No? Ay, grabe. Putik talaga. Buhangin yung fuel filter. So, hindi nakakapasok ng maayos yung fuel natin papunta sa injector. No? Yun ang problema. Sobrang dumi. Kahit doon sa injector natin, syempre, may mga sasama-sama ng dumi doon. Kaya, yun ang nangyari doon sa sasakyan niya, mga kanya. So, ginawa ko muna, bumili ka muna ng fuel filter at carb cleaner para linisan ko rin yung kanyang fuel pump. So, yung kanyang pinaka-handle ng fuel filter. So, binaklas ko, nilinis ko maigi, and then binalik ko. Siyempre, pagka binalik mo, ipump mo ng konti, ipump mo para lumabas, walang hangin. So, ginawa ko lahat yun. And then, pag-start ko, gumanda, pumihino yung makina. No, tapos ni-red test namin, nawala din na yung usok. So, tumakbo, ang tuli na ng takbo, bumalik sa dati. Sabi niya, bumalik sa dati. Sabi, ano nangyari? Pinalitan lang natin ng fuel filter. So, hindi dapat siya nagbaba ng transmission, nag-top overhaul. Fuel filter lang naman talaga ang problema. So, sa mga kanyak, basic lang yun. No, yun ba, biglang namatay sa sasakyan nyo, biglang namatayin kayo, nag-stall o ano man, punta lang muna sa basic na. Check muna yung dapat na basic na dapat i-check, and then tsaka po tayo pupunta sa major. So, gano'n lang mga check. Pakita ko na lang sa inyo kasi nakakatuwa lang at nakatulong tayo at the same time para mayroon din po kayong idea sa mga sinishare natin. So, panoorin nyo ito mga kajaka. Okay, pagandang umaga mga kajak. So, meron tayong sinervisan at naku, yung sasakyan na ito ay humihinto, nag-i-stall, umuusok. Ito po nakita natin. So, bago magbaba na injection pump o kung saan-saan, ito po yung filter. Nagpabili na ako sa may-ari. Grabe, pagbaklas ko mga kajak. Second hand to sasakyan na to, pagkabili, never pang pinalitan ng fuel filter. Ayan o, grabe. Punong-puno. Yan yung nakuha natin. So, yung fuel filter niya na binabili ko, sigurado punong-puno din ang dumi yun. No, hindi na makapasok yung diesel natin na maayos. Ano to? Crosswind. So, ang mahirap, tinap-overhaul nila dahil nga iniisip nila ay sira
yung transmission o sira yung makina, hindi nila napansin ito. So i-check muna natin ito. Paanda rin natin mamaya after natin mapalitan yung kanyang fuel filter. So ito na mga kajak, nagro-rotis na tayo. So far napakapino na ng andar ng sasakyan. Okay na. Oh. So kanina, nako grabe, pupugak-pugak. Tok-tok-tok, kumagano. Ah? No? Wala na, pino-pino. Oh. Pino-pino. Ayan, balik na sa normal. May-ari na sasakyan. Pambihir. Ha? Wala. Hindi nagpapalit na fuel filter. Wala. Ubus na naman. Wala. Dali na naman. Dali na. So, nawa meron kayo idea na napulot mga kajak to sa ating share sa ating video, no? At yan lang mga kajak, advice lang natin, no? Wag kagaya din, same din sa mga transmission. Ginagawa ko rin yan na every time na may pupunta dito, hindi tayo agad humahatol ng baba ng transmission. Sa makina, hindi rin tayo agad naghahatol ng baba ng makina. So, punta muna tayo sa mga basic na hindi mapapagastos yung may-ari. Basic na less yung gastos, no? Siyempre, hindi naman natin pinupulot ang pera, pinaghihirapan niya. So, gusto natin makatulong din, no? At malaking bagay ito kahit sa pagbablog natin, pinapakita natin para sa ganun makatulong din sa mga car owner. At lagi naman available po tayo dyan, maraming mga nagtatanong sa atin at marami rin nagpapasalamat kasi nga sa probinsya nila walang mga yung mapagtanungan, and then minsan walang pyesa, sa akin umuorder ng pyesa, pinapadala ko nila sa probinsya. At may mga comment na o may mga nag-message na nagpapasalamat okay ng sasakyan nila, na-address na yung yung problema ng sasakyan nila dahil sa advice din natin. So kami po ay nagpapasalamat din at malaking tulong din po yung ating shop na Jack of all trades Auto Care, the shop that cares for your car. Hindi man ito ganong kalakihan mga kajak, pero handa po tayo maglingkod, handa po tayo tumulong. Iyan po ay pag ginawa natin ito yun, ay isa na rin yan na makakatulong at paglilingkod yan sa Panginoon. Sabi nga niya na kahit anumang gawin natin, gawin natin ito para sa Panginoon. So, anyway mga kajak, yan ay mga simpleng na video na ipakita ko ngayon. Pero nawa, meron po kayo napulot na maganda na naman. Tandaan po natin, Jack of all trades Auto Care, the shop that cares for your car. God bless you.